Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. malamig sa panukalang pagpapataw ng congestion fee sa EDSA. Ilan naman nating mga kababayan tutol sa suwesyon na alisin ang EDSA bus carousel. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Araw-araw sumasakay ng EDSA bus carousel sa Christian. Malaking kaginawa nito sa kanya dahil mula sa monumento hanggang Kamuning ay tintahak lang niya ng nasa 20 minuto. Kaya kung sakaling aalisin ng EDSA busway, malaking perwisyo ito para sa kanya. Mahihirapan na naman po tayo sa pagbabiyahe na naman po. Bilang commuter po, ayun po yung sa akin po. Sa id ko lang po. Kinukonsidera rin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagtatanggal ng EDSA bus lane. Ito mismo ang sinabi ni MMDA Chair Roman Duartes para raw mapataas ang kapasidad ng MRT-3. At ito rin ang nakikita nilang isa sa mga susi para mapaluwag ang kahabaan ng EDSA. Makaka-free up po tayo ng space sa EDSA. Imagine niyo one additional lane na magagamit ng mga sasakyan. Hindi naman po dahil car-centric tayo, pero definitely makakapagpaluag po yan. Pero sabi pa ni Artes, kinakailangan pa ng masusing pag-aaral bago ito ipatupad. Hindi po papayag kasi po mas madali po. Maharap po siyang LRT, mas convenient po sa mga commuter. Siyempre ako as a commuter, hindi rin naman ako pabor dun kasi yung since may alternative, siyempre may alternative vehicle use tayo, pero since yung I'm a commuter, kailangan ko rin yung bus, and since madali siyang gamitin. At wala pa silang possible date kung kailan ito mangyayari. Pero ayon sa Department of Transportation, naniniwala sila na EDSA busway pa rin ang isa sa pinaka-epektibong transportasyon. Noong 2024, umabot sa 63 milyon ang naserbisyuhan ng EDSA bus lane at nasa 177,000 ang average passengers nito kada araw. Samantala, napag-usapan sa pulong sa Malacanang ang planong pagpataw ng congestion charges sa mga motorista. Ito yung uri ng pagbabayad na kapag pumasok ka sa isang lungsod ay kailangan mo nang magbayad. Ito rin raw kasi ang nakikitang solusyon para maibsan ang traffic sa EDSA. Na pag pumasok ka, i-charge ka. Initially, parang ipinopropose siya sa EDSA. Pero ang ating Pangulo po mismo ang nagsabi na pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Kasi kung magcha-charge ka tapos wala namang option yung ating mga kababayan na gumamit ng ng public transport dahil mahaba ang pila, parang hindi pa po timely na mag-implement ng ganoon. Ito ang rekomendasyong inilatag ng Metro Manila Development Authority o MMDA kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil ito raw ay paraan para maengganyo ang mga may sasakyan na piliin na lang gumamit ng public transportation. Pero ayon sa Malacanang, ito ay tinututulan na ng Pangulo. Dahil para sa Pangulo, kailangan muna ng maayos sa public transportation sa bansa bago magpatupad ng congestion charges. Nangangahulugan ito na malabo pang maipatupad ang mungkahing ito at mangangailangan pa ito ng masusing konsultasyon at pag-aaral. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.